Game 5 ng PBA Finals and bumirada agad sa labas ang TNT pero Mintes, though meron tayong isang chance and RR Pugoy hits the 3-point shot para sa first points ng Game 5. And actually, siya yung consistent sa series na to eh. Kailangan rin mag-step up ng iba. Sana. For Ginebra naman, good sign yung aggression ni Stephen Holt. He attacks for the layup and parang first look yan ng kanilang game plan. Kung yung Ginebra, mapapansin natin is pupunta sila palagi inside the paint. Here, Justin Brownlee, he will not settle sa mga fadeaway shots. Goes near to the basket, 2 points. Here, they will execute a play, flare with JB, tapos cut si Troy, easy basket para sa Ginebra. And tingnan nyo, inside points na naman yan. Ang masaklap pa for TNT is, masyadong gigil si BGR with all those fouls. Yung target nga ng Ginebra is yung paint. Tapos, malilimit pa yung minuto mo, wala na kayong other big man, wala si JP Eram. Let's give credit din talaga kay RR Pugoy. Siya yung taga-stop kay Brownlee. Tapos, siya rin yung consistent sa scoring, going all the way for the layup. Pero ibang level yung Justin Brownlee. Titirahan lang si RR Pugoy para sa 3-point shot. Yan yung bawi. Medyo passive si RJ sa opening frame, pero ayos lang kasi maganda naman yung mga pasa, alley-hoop to Brownlee. Ito yung TNT. Nagsisettle sila palagi sa mga outside. Kaso, they cannot hit always eh. And ayun, hindi pala passive si Abarrientos going all the way and won. But that was the story of the first period. Ginebra attacking the paint while TNT settling for missed shots on the outside. Kaya 8-point lead para sa Gin Kings. Sa second quarter, patuloy pa rin yung style ng TNT pero sila yung mas masipag. Magmimintes man yung outside is merong offensive rebound. Tapos nilapit na ni Pugoy sa basket. Tsaka binibigay talaga sa TNT yung outside eh. Ito, mintes ulit ni Kelly Williams. Ganoon na naman, offensive board then putback para sa TNT. Tas naulat na naman for the third time. Si Simak naman yung magmimintes but Pugoy is there. TNT is back in the ball game. Tapos may sequence pa with Jason Castro sa kanyang mga defensive stops. Nakakuha ng foul kay Scotty. Tsaka nakailang blocks na siya. Tapos ito, umaagawan niya si Justin Brownlee para sa transition basket. Then ayun, another block na naman. Then nakadraw pa siya ng offensive foul kay Troy Rosario. What a veteran for today's game. Sana daw si Castro na lang yung naglaro kay De'Aaron Fox. Tapos ayun, sobrang ganda ng mga next possession. Sagutan yung both imports. Chris McCullough scoring over Justin Brownlee. Tapos babawi naman ng 3-pointer sa kabilang banda si JB. Back to back pa yan. Pero Simak intends to attack the basket. Kasi mas sureball nga yung puntos niya doon. Kasi wala namang pipigil sa kanya eh. 2 points para sa TNT. Pero syempre, sasamahan niya yan ng mga perimeter points. Ang ganda. Bago matapos yung first half, Japet Aguilar, dinakdakan si Galinato. Throwback move, pero veteran presence talaga ni Castro, giving the ball to Heading para sa 3-point shot. 2-point lead para sa TNT, 50-48. Sa third quarter, TNT changed their pace because of Jason Castro. They started to attack also. PNR with BGR, 2 points para sa TNT. Pero yung mga ganito is ibibigay natin kay Sima kasi tira niya naman talaga to sa mid-range. Tsaka balance naman siya. Merong attack, merong outside. Depende sa binibigay na defense. Yung Ginebra, stick to their game plan. Pero Troy Rosario is not comfortable bilang recipient sa ilalim. A lot of bad possessions for Ginebra na sunod-sunod yun. Kasi si Simak is playing defense right now in the paint. Again, TNT is spamming the PNR action. Pugoy to Simak for the jam. Tsaka grabe talaga si RR Pugoy. Attacks for a good look. Finals MVP if ever na sila yung mag-champion. Tapos ayun, uminit na si Simak. Ewan ko ba, ba't hindi to pinabalik ng SMB? And kita naman natin na siya pa rin to guys. Hindi siya humina after that ACL. For Ginebra, they have Justin Brownlee to take care of the scoring load kung walang nangyayari. 5-point lead para sa TNT entering the final period. Sa endgame, I think this was a bad substitution in the clutch. Pinalabas ni Coach Chot si Oftana para kay Glenn Cobuntin. And ayun, Justin Brownlee going all the way and won. Tas the next possession, si Glenn, yung last option mo para tumira. Pero he will attempt a contested shot, mintes. Then ayun, Justin Brownlee na naman. Buhat malala para sa Ginebra. Tas ayun, Ginebra will go to Justin again, posting up Pugoy at nakakuha siya ng foul, sinks both free throws. Tabla na.
Ito na naman yung kinakainisan ko sa laro eh. Tatawag ng foul yung referee dito sa ilalim. Ginebra gonna secure the possession no matter what. Tsaka, same lang si Holt at Oftana, pero foul si Calvin. And alam mo yun, wala naman tayong kinakampihan eh. Ang gusto natin manood ng quality basketball. Sana lang hindi sila yung mag-dictate ng mga final shots. Though nagparamdam naman ang basketball gods kasi mintis yung dalawang free throws ni Stephen Holt. Pero babalik naman sa Ginebra yung possession as Jason Castro loses the ball. And syempre, Justin Brownlee, kayod malala kontra kay C-Mac na tumba. Justin Brownlee, lamang na ang Ginebra. But man, RR Pogoy for TNT. Damn, what a move to tie the ball game. Tapos, Stephen Holt with a Wemby pass, pinasa kay Troy Rosario na mag-leak out. You gotta do better than that. So, TNT yung may chance to win this. Walang timeout, last shot. Pero, air ball from Jason Castro. May 0.6 pa namang natira. And yung last play ng Ginebra, alley-hoop to Troy Rosario. Masyadong mataas yung pasa ni Scotty. We are going to overtime. Sa overtime, patuloy pa rin yung pambihirang scoring ni Justin Brownlee going all the way para sa lefty layup. Pero babawi sa kabilang banda, si Chris Makolo attacking yung gusto niyang defense and one opportunity para sa TNT. Pero we're going to talk about RJ Abarrientos has been gun shy. But he is doing the right things in the clutch. Yung mga important possessions. Alam niya ring Brownlee is a man possessed. Ito, pwede niya na itong itira eh. Pero magsesettle muna siya, waiting ng magandang angle. Brownlee slips the screen, tas nambatak yung nasa harap. Easy 2 points para kay JB, meron pang foul. Grabe, kahit pagod na siya, pasok pa rin yung free throws. That's a GOAT right there. I really enjoy the matchup dito sa finals. For TNT naman, they're going kung sino yung malibre looks. And na-convert to ni Ray ng Batak, tabla na naman. Pero may sagot si RJ Abarrientos. Gun shy baka mo? Siya naman yung umatake. Pasok, 2-point lead para sa Ginebra. Tas, ito yung TNT eh. Ganito yung mga looks nila. 4 shots in an overtime game. Samantalang pagdating sa Ginebra, kalmado si RJ. Ang ganda ng bounce pass sa kating Troy Rosario. 4-point lead para sa Ginebra. Here, sa chance ng TNT, C-Mac runs over Justin Brownlee. Offensive foul. Kanina may mga say ako sa calls, pero this time, this is a right call. Offensive foul talaga kay C-Mac. Pero babalik pa naman sa TNT yung possession. And in fairness, ang gaganda na ng looks na nakuha nila. C-Mac, libre for the tie. Mintes. Nakuha pa nila ulit. Pugoy, libre din. Kaso, mintis din. And Scotty saves the ball para sa Ginebra. And RJ Abarrientos seals this one up. Pasok ang dalawang free throws. Wow, what a game. Kahit sobrang late na natapos, sulit yung mga bumili ng ticket dyan. A monster 54 points para kay Justin Brownlee. Gusto ko sanang magsalita mid-game na baka matalo yung Ginebra kasi pag ganyan na puro Brownlee, mataas yung tendency na they will lose the game, pero they overcome it. Courtesy also of the playmaking of RJ Abarrientos in the clutch. Tas yung kanyang mga good read was matured. For TNT, I don't know why Coach Chot opting not to put Calvin Oftana sa crunch time dahil gun shy ba siya? Pero kasi iba pa rin kung andun siya sa loob ng court bilang threat, tsaka puputok yan sa right time, sa right possession. Tingnan nyo si RJ, sa clutch kumana. Kahit inahanap natin whole game, di ba? Overall, what a game, what a series. Walang tapon. 3-2 na in favor of Ginebra. GG's everyone. Let me know all your thoughts in the comment section below. Para sa mga Ginebra fans, anong dapat gawin para ma-secure ang championship sa linggo? And para sa TNT fans dyan, ano yung game plan yung dapat gawin para umabot ng Game 7?